At ngayon punta naman po tayo dito naman mga kababayan sa interview ni Congressman Terry Redon. Kasi dito talagang sinabi niya Monday impeach talaga itong si Sara Duterte mga kababayan. Ngayon darating na Lunes impeach po talaga itong si Sara. Ano po yun po yung mangyayari. So ito pakinggan po natin. Ayon po ito sa DZMM Teleradyo, sabi po dito, VP Sara likely to be impeached again on May 11 ayon po kay Congressman Terry Redon. I-play po natin. Ano yung kahalagahan nung Monday na darating dito sa impeachment na pinag-uusapan natin? Yan. Well, alam ko rin mahalaga yung Monday kasi ito po yung magiging pangalawang pagkakataon na ma-impeach po yung pangalawang Pangulo sa ilalim po ng dalawang magkahiwalay pong Kongreso. Yung so, binabanggit na impeach siya, tingin ko pagdating po ng darating pong Lunes, she will be impeached again. Yan. Meron po tayong bilang na around 215. Kapantay po nito yung bilang nung nakaraang pong taon. At ito po ay lagpas ng 2/3 majority ng kabuuan po ng Kongreso. Yung binabanggit mong dalawang impeachment ay yung 19th Congress at saka ngayong 20th Congress. Tama po yun. So, unprecedented po yun, historic po. Ito po mangyayari po sa darating pong Lunes. Hindi naman to world record. Ayan, sabi dito, ang mangyayari kay Sara Duterte ngayon darating na Lunes mga kababayan ay mai-impeach po ulit siya sa pangalawang pagkakataon. Yung mga didisit dyan, ihanda nyo na yung tissue ninyo kasi nga kahit anong gawin ninyo, may impeach talaga yan. Hindi, world record siguro. Dalawang impeachment, same numbers ng mga nag-impeach. Pwede. 19, 215. Bagamat may humabol, 20th Congress, sabi ni Kong Terry, 215 ulit. Di ba? Pero kung Well, hindi pa tapos na tapos to dahil kahapon po namin ito binanggit. So, ang inaasahan ho natin pagdating po ng Lunes, may ilang araw pa naman ho para madagdagan pa ho yung bilang. So, tingin ko like pa sa 215 po ito nga magiging huling tala nung pong boto sa araw po rin. So, linawin natin, madadagdagan pa yung 215, walang malalagas doon. Tingin ko wala nang malalagas doon. So, antayin na lang ho natin pagdating po ng Lunes. Doon ho sa huling tala ng mga boto sa araw po. Alright, sige. Fast forward tayo. Tawag dito, kumbaga inabag na yan, di ba? So, ang schedule niyan pagsampa sa Senado, kailan? Yan na. Siyempre, una sa lahat, magkakaroon po muna ng sponsorship speech, no? Ating po House Committee on Justice Chair, si Congresswoman Jervil Luistro. Magkakaroon po na talakayan sa plenaryo kung magkakaroon ng mga debate, manifestation, interpellation, and then magkakaroon po ng boto. So, pagkatapos po nun, ay magka-transmit na po sa Senado. Kung kaya po mag-transmit within the day, we will try to transmit it within the day. But within the week, tiyak po na it will reach po the Senate. At mag-elect din po ng a panel of 11 person prosecution team. At doon na rin po malalaman kung kukuha pa ng private prosecutors. Doon po, pagkatapos po ng election ng public prosecutors, magpapasya po yung pong Kongreso kung mag-engage po ng mga private prosecutors. Tingin ko naman ho, mangyayari po. Sayang mga kababayan, sana mapabilang sa mga private prosecutors etong si Atty. Lorna Kapunan. Kasi pag napabilang po yan mga kababayan sa mga private prosecutors, etong si Atty. Lorna Kapunan, automatic mga kababayan may impeach po talaga sa Senado yang si Sara Duterte. Kasi lahat ng anggulo tayong kontrahin mga kababayan ni Atty. Lorna Kapunan. Lahat ng anggulo na pwedeng makalabas itong kampo ng mga Duterte pwede nilang mapalusutan, hindi po makakalusot sila. Ibig sabihin, mahaharang po yan ni Atty. Lorna Kapunan kasi nga napag-aralan na Nakita na ni Atty. Lorna Kapunan yung posibleng kalabasan mga kababayan nito pong impeachment trial laban po kay Sara Duterte. Po talaga din yun in due time. For sure, may listahan na kayo kung sino yung bubuo ng panel of prosecution dyan sa Kamara. Well, may binabanggit naman na po si Congresswoman Luistro, no? Naunang listahan. So, yung mga kadalasan naman din po nating makasama doon po sa House Committee on Justice proceedings, malamang sa malamang naman po sila din po yung magiging kabuuan ng po panel of prosecutors po natin. Automatic ba na tama. yung chairperson ng House Committee on Justice ang tatay yung lead prosecutor? Hindi naman ho automatic yun, pero tingin ko naman ho, it will be the Justice Chair, Jervil Luistro, who will head po the prosecution panel. Yung mga private prosecutor, ano yan? May mga kinausap ba kayo o may mga nag-volunteer para sumama sa prosecution panel? Well, marami pong mga abogado, marami pong mga law officers, no? Na nakakausap po tayo na willing po tumulong sa ating pong proseso. So, we will engage them as soon as the public prosecutors panel has been elected. Kasi po nung huling pagkakataon ng 19th Congress, hindi po na isa publiko kung sino yung mga kinuhang private prosecutors. Meron na Actually, yung labing isa lang na ano? Oo, yung labing isa lang. Actually, nag-meeting nga sila kung hindi ako nagkakamali tuwing Thursday. Tapos biglang pumutok yung ano. Tapos nagkaroon ng Supreme Court decision kaya hindi natuloy. Ngayon po ba, mas maaga nating malalaman o maisa sa publiko itong kung sino yung bubuo doon sa private prosecution? Baka maunahan na naman, ganun ba? Hindi naman siguro. Yung malalaman naman natin yung pinal pong listahan. Ang totoo naman, ang trabaho naman po ng private prosecutors ay talaga tumulong po doon sa trabaho po ng public prosecutors, particularly doon sa examination and presentation of witnesses at iba pa. So, in due time, makikilala naman din po natin sila lahat. Alright. May mga lumulutang na idea mula sa Duterte camp na most likely magbitiw na lang
o bitawan na lang ni VP Sara yung kanyang posisyon. Yan. After all, sa Kasi ito, pinakamainit na usapin to mga kababayan dahil nga nagkaroon ng paliwanag. Ito pong si Franklin Drilon, kung matatandaan nyo mga kababayan, na sinasabi na kapag nagbitiw mga kababayan sa pwesto, itong si Sara Duterte, pwede pa pong tumakbo ito sa pagka-presidente sa darating na 2028. Pero kung titingnan nyo naman mga kababayan, may mga eksperto naman po ang nagsasabi na kapag ka itong si Sara Duterte kahit mag-resign po ito, kung matatandaan nyo yung sinabi ni Atty. Lorna Capunan, kapag ka nag-resign na itong si Sara Duterte, at napagdesisyonan mga kababayan doon sa impeachment trial na siya po talaga ay convicted mga kababayan doon sa mga aligasyon laban sa kanya, talagang ano po mga kababayan, hindi na ito pwedeng tumakbo sa kanyang posisyon, sa kanyang gustong takbuhan sa darating na 2028 national election. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng tumakbong presidente sa darating na 2028 mga kababayan. So ngayon, yung sinasabi po ng Duterte Camp, yung pinapakalat nila, yung sinabi ni Franklin Drilon mga kababayan na pwede pa siyang tumakbo, mukhang malabo na po yan. Ano po, dahil nga kapag ka na-convict itong si Sara Duterte dito po sa impeachment trial na ito, hindi na po siya papayagan tumakbo pa. O ibig sabihin, disqualified na siya sa madalit salita. sabi naman niya na okay lang sa kanya kung siya matanggal bilang Vice President. Paano kung sakali magkaroon ng ganung senaryo, Kong Terry? Well, yung po nga pagtingin ng ibang mga abogado, kahit po mag-resign si pangalawang Pangulong Duterte, dapat magtuloy pa rin po yung trial. No? Mhm. So, Diba? I think yan po yung isa sa mga titignan ho natin. Siyempre, ultimately, it will depend on the Senate Impeachment Court. No? Mhm. Kung ano po yung kanila po magiging wisdom dyan po sa bagay na yan. And we will submit kung No. paano man ho nila yan. I wanted to ask you, how has news May ads pa. Anyway, shoutout sa inyo lahat ha. Guys, sa mga hindi pa nakakapag-like, like po sana natin yung ating live streaming po ha. Maraming salamat po. Gagawin. Nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Balikan natin si Kong Terry. Magandang hapon po ulit, Kong Terry. Magandang hapon. Opo, yun nga po. Ano po yung Naiwan inyong tanong tugon kanina, doon sa naiwang tanong kanina na pwede bang magbitiw na lang si VP Sara Duterte para nga maiwasan yung posibleng maging parusa sa kanya na perpetual disqualification? Yan. Yeah, again, katulad na binagit ko kanina, debate po yan. No? So ultimately, yung po nga Senado po yung magpapasya. Pagkahusama lang sa kanila, yung po nga trial. No? Kung magabitiw man po ang pangalang Pangulo habang may trial po tayo, tutuloy pa rin po ba ang trial at para pagpasyahan ho yung perpetual disqualification from holding public office. No? But we will leave it to them bilang Senate Impeachment Court when it comes to that. Kung magkaroon ho ng ganyang klase ng senaryo, pwede bang makipag-argue ang prosecution sa kung anong desisyon halimbawa ng Senate Impeachment Court? Sa dulo, ang Senate Impeachment Court ho yung mapagpasya. Dahil sila ho yung korte, di ba? Okay. So we will leave it to them. We will try to, of course, present a case na dapat magtuloy. Pero kung ano't ano man, sila ho yung magpapasya dyan po sa bagay na yan. Kasi Tama. sa dulo-dulo, pwedeng hayaan lang ng kampo ni VP Sara na umakyat sa maitransmit sa Senado yung impeachment complaints. Tapos kapag nagsimula na o nag-convene na itong impeachment court, pwede siyang magbitiw sa Ay, pwesto. teka. Oh. Ang isang argumento kasi, pwede niyang gawin yon prior na sumampa yung Sa impeachment sa court. impeachment court. Oo. Pag nagsimula Kaso mga kababayan, malabong mangyari yan. Malabong magbitiw itong si Sara Duterte. Kita nyo naman kung gaano kataas ang pride ni Vice President Sara Duterte, yung ego niya. Talagang lalaban at lalaban po siya. Hindi siya bababa sa kanyang pwesto. Di ba sinabi niya, walang pwedeng makapagpatalsik sa kanyang pwesto. Kaya malabo po na magbitiw po siya habang nagkakaroon ng impeachment trial mga kababayan or bago magkaroon ng transmittal ng article of impeachment dyan po sa Senado. Malabo siyang bumaba dahil nga ma-pride ang ating Vice Presidente. nag-initiate na yung impeachment court, pwede pa kaya yung ganon? Hindi, wala naman pipigil sa Pangulo magbitiw at whichever stage. Whether Okay. before transmittal or after transmittal na nasa Senado po. Pero anyway, tingin ko masyado na mahaba yung talakayan dyan dahil this is a hypothetical situation that does not exist yet. So I think we will worry about that as soon as we get to that. Kasi nga yung mga naiisip na mga netizens, Kuya at Kong Terry, baka mamaya kapag nandun na sa Senado, tsaka siya magbitiw, tapos tsaka siya magpapasaklolo ulit sa Korte Suprema. Yes. Na, kapag nagbitiw na ako, ba't yung patinutuloy yung impeachment laban sa Kasi isipin nyo, ganito lang naman yan mga kababayan. Kapag ka nagbitiw si Sara Duterte, mas lalong maraming mga didisit ang madidismaya. Siyempre, alam naman natin kung gaano kakitid ang utak ng mga yan. Iisipin ng mga yan, bakit ka nagbitaw, BP? Akala ba namin matapang ka, agila ka ng Davao. 'Di ba sinasabi ng iba? Agila ka ng Davao. O bakit ka nagbitiw sa pwesto? Bakit umiiwas ka ba? Takot ka ba? Kung ano yung kahihinatnan? Yan ang iisipin nung mga makikitid ang utak na supporter po niya kapag ka nagbitiw siya sa pwesto. Kaya ang gagawin dito ni Sara Duterte, paninindigan niya yan mga kababayan. Maniwala kayo, malabong magbitiw sa pwesto yan. akin? Wala problema yan. We will, I think as far as the House Committee on Justice is concerned, or as far as the House is concerned, no, we will worry about that
when we reach that point. Oo. Pero kasama yan sa ikinukonsider ninyo para at least pagandaan ng House Prosecution Panel. Siyempre, it's at the back of our minds. Lahat naman ho is a possibility today. No? Pero obviously, the focus of the House Committee on Justice and the House itself Oo. is on the Monday vote. Let us not dampen the mood of the Monday vote. Kasi yan naman po Tama. talaga yung inaantabayanan po ng mga kababayan po natin ang maganap na sa mga darating po mga araw. Eh, yun na nga. At yung pagbobotohan doon. Kasi kahapon, di ba, natatandaan, no? Naitanong natin kay Senator Trillanes kung meron na siyang listahan sa isip niya kung sino-sino yung Boboto. Tsaka kung paano boboto. principled at saka transactional judges sa Senado. Oo, bagamat di niya pinangalanan. Hindi niya pinangalanan. Ang unprincipled 5. Oo. Yung Transactional, principled principled. ay parang 10 yata ang binanggit niya. Oo. The rest, yun daw yung mga transactional. Na pwedeng magbago ng isip. May pinag-iisipan na ba yun as Oo. early as now, Kong Terry? Wala po hindi umalaga sa amin yung mga ganyan pong pagtatala. No? Dahil ang mahalaga ho sa amin ay maipresenta ho namin na maayos sa atin pong Senate Impeachment Totoo, Court. tama. Pagka ho nag-transmit na, yung pong lahat ng grounds and with all of the evidence. No? Para makumbinsi po yung 2/3 ng atin pong mga senador na dapat po makonvict atin pong pangalawang pangulo. One last point sa akin, Kong Terry. Bago nagkaroon ng botohan, nagkaroon muna ng amendments mga ilang amendments, mga minor naman siguro. Wala na. Bago sumampa ngayon sa plenary, pagdebatehan sa plenary, totally wala na talagang dapat na i-amend pa. Yan ho yun. Kung ano ho yung naipamahagi na sa mga miyembro po ng Kongreso, plenaryo, at naipamahagi po sa ating pong pangalawang pangulo, yan na po yung pinakapinal na articles of impeachment. At pagka ho, yan po yung Diba? napapasok sa plenaryo, yan po yung ipapadala sa ating pong Senado para they will convene as a Senate Impeachment Court. Ang pinakamasaklap dito, mga kababayan, hindi handa yung legal team ni Sara Duterte. Kaya nga nanggagalaiti si Vice President Sara Duterte kasi nga hindi handa yung kanyang legal team. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, pagka na-transmit na ito pong article of impeachment sa Senado, automatic, mga kababayan, ipupush ni Sara Duterte yan. Kasi biruin nyo yung sinasabi nung iba na baka daw mag-resign, sinasabi ng mga DD-shit na taga-suporta niya, malabo po talaga yan. Bakit ko sinasabi ng paulit-ulit yan, mga kababayan? Kasi hindi kukuha si Sara Duterte ng 16 na abogado kung magre-resign lang siya sa huli. Ilalaban niya talaga yan, mga kababayan. Nabigyan na po ba ng kopya ang kampo ni VP Sara? Kasama po yan doon sa mga rekisito. Dahil yan po yung mga Supreme Court guidelines para sa due process pagka may mga impeachment proceedings po tayo. Teka, kailangan ba may patunay na natanggap na ng opisina ni VP Sara yung complaint, yung kopya? At tingin ko naman, hindi naman ho masyadong problema yun. Dahil paglapag naman ho doon sa opisina, rin-receive naman po ng OVP. Yung lahat po ng mga correspondences po. Okay, kasi mula sa House Committee on Justice at mula po sa House itself. Kasi may mga pagkakataon, 'di ba? Yung mga staff hindi kami tatanggap niyan, 'di ba? Yung Ayaw mga ganyan, tanggapin. ayaw tanggapin. Baka mamaya Hindi ba yung ganyan nangyari nung una? sa Congress, 'di ba? Yung impeachment nagkaroon ng issue kay Secgen Garafil dahil sa hindi tinanggap ng kanyang opisina dahil nasa Taiwan. Tama, Si tama. Secgen Garafil, 'di ba? During that time. Baka yung napaka small details na yun maging technical pa. At tingin ko naman, hindi ho yung naging kalagayan Okay. dito po sa pagbibigay po ng kopya sa lahat po ng mga dapat makatanggap. Dito pong articles of impeachment. Okay, kasi 'di ba, isa sa mga naging utos ng Supreme Court, dapat may kopya yung yung isinasakdal, 'di ba? Yun ang isang naging utos ng Ng Korte Suprema. Suprema, 'di ba? Tama po yan. Kaya nga, very strict po yung Kongreso ngayon. In each and every stage of the process, binibigyan ho natin ng kopya ang ating pong pangalawang pangulo para ma-fulfill po natin yung mga due process requirements as stated by the Supreme Court. So, Tama. ano po, bukod dun sa botohan sa Lunes, kung matutuloy Tsaka para wala na rin silang dahilan para magpasaklolo pa at tumakbo sa Korte Suprema at igiit na hindi dumadaan sa due process, mga kababayan, itong takbo ng impeachment proceedings laban po sa ating Vice Presidente. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, malabo na po talaga sila makapagpasaklolo pa sa Korte Suprema. Ano isusumbong nila doon? Na hindi dumadaan sa due process. Ilang beses kang binigyan ng pagkakataon si Sara Duterte. Una, na umattend, mga kababayan, dito po sa proceedings. Pangalawa, ibinibigay na po sa kanya yung kopya ng mga napagdesisyonan, mga kababayan, at nakita ng Committee on Justice na posibleng nalabag niya or mga nalabag niya, mga kababayan. So ngayon, ituloy pa natin. nga o hindi, pero sabi nyo nga po ay sigurado na kayo nga meron kayong enough na boto. Ano pa pong inaasahan sa Lunes? Doon mismo sa pagtalakay ng plenaryo dito nga po sa impeachment complaint. Saka anong oras? Oo nga po. Aagahan ba yan? Una ba siya sa agenda? Yung usual na oras ng deliberation sa plenary? Masasalang po yan, malamang session time, syempre, no? So 3 p.m. onwards po, Okay. ang inaasahan po natin, magkakaroon po ng sponsorship speech, magkakaroon po ng deliberations, so magkakaroon po ng debate, tanungan at manifestations, no? Diyan po sa committee report po na ito with the resolution and articles of impeachment. At pagka natapos na po yung mga talakayan, yung boto po ay magaganap din po sa pagkatapos po ng lahat ng mga kaganapan. Pero may in-expect pa po ba tayong, syempre may mga kakampi pa rin naman ang kampo ni VP Sara sa Kamara, magkakaroon pa po kaya ng debate between sa
House Justice Committee na sponsor nung impeachment complaint at nung mga kakampi kasi nga parang may hamon nga yung iba na yung mga kakampi ni VP Sara dapat makipagdebate kay Congresswoman Oo. Jinky Luistro. Yan, Ayan. yan sa buong phase ng deliberations, interpellation, manifestation. No? So, sila naman ho yung magpapasya kung sila po ay tatayo. At Sa tingin niyo mga kababayan, ganito, sina Paulo Duterte ba makikipagdebate pa yan? Makikipagdebate ba yan kay Congressman Jinky Luistro? Diba ako yung mga kababayan, tatanungin ko, press nga ng no kung sa tingin ninyo hindi makikipagdebate yan kasi matatakot yan. Press nga ng yes sa mga nagsasabi makikipagdebate. Etong sina Paulo Duterte or yung Duterte Black, dito mga kababayan kay Congresswoman Jinky Luistro para ipagtanggol etong si Sara Duterte. Malaya kayo makapag-comment mga kababayan kasi kung titingnan nyo talaga, ang isa rin sa tinitingnan dyan, baka nga mamaya magtayuan yung Duterte Black at ipagtanggol itong kaalyado nila na si Sara Duterte. Kayo, sa inyo bang palagay? Eto ba, sina Paulo Duterte, makikipagdebate ba yan? Kay Congresswoman Jinky Luistro, mga kababayan, or hindi? Press nga ng no kung sa tingin ninyo matatakot yan makipagdebate o press ng yes sa mga nagsasabing makikipagdebate yan. magtatanong, magbibigay ng pagtingin at makikipagdebate sa atin po nga sponsor. Bigyan namin ng picture ng mangyayari. Posible bang tumagal doon? Tsaka magdi-depend lang ba ng thesis na yan? yung chairperson Opo. ng House Committee on Justice pwedeng makihalubilo rin yung mga members. Inasahan natin na magagampanan po ni Chairperson Luistro yung pong task of defending it. Pero pwede naman siya mag-deputize. Tingin ko ng mga kasamahan po sa komite para humalili doon po sa pagpapaliwanag at pagtalakay ng committee report. So mahaba-haba pala yung araw ni hindi lang ni Matatapos ba yan sa Lunes? Oo. Tingin ko naman na matatapos po yan within the day. At we will see kung ano po yung magiging final decision and outcome dito po sa bagay na ito. Pero I think ang target po ng plenaryo, there will be the speech, then the deliberations, then the vote. Okay, kasi asahan natin yung mga kaalyado niya dyan sa Kamara, kahit pa paano gagawa ng mga eksena kasi sa para committee mag-delay. committee nga, di ba? Well, yung naman po, interpellation naman po, hindi naman ho yan na freewheeling, ano? So, ibig ko sabihin, meron pong mga time limits po yung interpellation na inilalatag. So, Ayan, yung kahalagahan? ayan mga kababayan na maliwanag na ngayong Monday na darating, asahan nyo na pagbalik ni Sara Duterte ng bansang Pilipinas, siya po ay impeach na sa pangalawang pagkakataon. So yung mga didisit dyan mga kababayan, ihanda nyo na mga tissue ninyo, ihanda nyo na yung mga panyo ninyo kasi mag-iiyakan kayo syempre. May impeach sa pangalawang pagkakataon. At take note mga kababayan itong si Attorney Jemmy Bondoc, babalikan kita. Kasi dapat aminin mo, fake news peddler ka. Kapag ka na-impeach sa pangalawang pagkakataon itong si Sara, kasi sabi mo mukhang malabo makakuha ng boto or ng sapat na suporta sa Kongreso itong impeachment complaint o itong impeachment mga kababayan ni Sara Duterte. So ngayon kapag ka na-impeach itong si Sara Duterte, isa lang ibig sabihin yan, fake news peddler ka, Attorney Jemmy Bondoc. Ano po mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa sinabing ito ni Congressman Terry Redon na talagang mai-impeach mga kababayan sa Lunes sa pangalawang pagkakataon, ito pong si Sara Duterte. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.